Ngayon malalaman na natin ang sekretong malupit ni Architect at kung paano lumakas si Jinwoo na isang E-rank hunter. Kaya naman halina't simulan na natin ang solo leveling chapter 123 to 100. 26. Ang malupit na bakbakan kay Architect at ang mga S-rank hunters. At kung bago ka lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang updated ka palagi sa aking solo leveling anime recap. Maraming salamat. Let's go! Sa puso ng ancient temple na mistulang nilimot ng panahon, naglalakad sina Sung Jinwoo at ang kanyang mga kasamahan, si Baby Cha Hae-in, Baek Yoonho, Choi Jong-in at ang iba pang mga S-rank hunters. Ang bawat hakbang ay tila bumabalot sa kanila ang bigat ng kasaysayan. Ang katahimikan ng lugar ay nakabibingi at ang malamig na hangin ay parang nagdadala ng mga lihim na banta. Dumating sila sa lugar na puno ng mga estatwang parang mga buhay na bantay. Ang mga malalaking haligi ng templo ay nagsisilbing saksi sa mga mangyayari. Ang huling pagsubok na naghihintay sa kanila. Nagsalita si Choi Jong-in, ang enerhiya rito, napakalakas. Huwag kayong magpaka-relax. Hindi ito basta dungeon raid lang. Nararamdaman ko, parang may nagmamasid sa atin. Wika naman ni Baek Yoonho. Samantala, si Jinwoo bagamat tatahimik ay handang-handa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon at ang kanyang mga anino ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Habang patuloy nilang nilalakbay ang templo, isang matandang boses ang nag-echo sa paligid. Ang boses na iyon ay malamig at puno ng awtoridad. At mula sa dilim, lumitaw ang Architect. Isang skeletal figure na mistulang tagapag-ingat ng mga lihim at tagapaghawak ng system. Matagal na kitang sinusubaybayan, Sung Jinwoo. Sa wakas narito ka na, sabi ng Architect. Ang mga mata ni Jinwoo ay hindi na tinag. Ang malamig na pagtanggap ng Architect ay tila walang epekto sa kanyang determinasyon. Wala akong pakialam kung ano ang dahilan mo. Ang mahalaga, tatapusin kita. Sabi naman ni Jinwoo sa pangit na Architect. Sa isang kumpas, pinakawalan ng Architect ang kanyang mga bantay. Ang mga estatwa ay biglang gumalaw, buhay na parang mga ancient guardians. Ang mga espada at palakol ng mga estatwa ay nagliliyab ng aura ng kasamaan. Hindi nagatubili si Baek Yoonho. Sa isang iglap, nag-transform siya sa kanyang beast form. Ang kanyang katawan ay lumaki. At ang kanyang mga kuko ay naging sandata. Si Choi Jong-in naman ay nag-concentrate ng apoy at isang sea of flames ang sumabog mula sa kanyang mga kamay. Na parang naglululang, walang makakalapit sa amin habang ako ang nagbabantay. Wika ni Baek Yoonho. Biglang sabi naman ni Choi Jong-in, walang titigil sa apoy ko. Kayo ang unang masusunog. Si Baby Cha Hae-in naman, mahigpit ang hawak sa kanyang espada. Ang kanyang mga mata ay hindi kumikilos sa mga galaw ni Jinwoo. Handa siyang sundan nito saan man. Magtungo ang kanyang Baby Jinwoo. Sa gitna ng kaguluhan, naglakad si Jinwoo sa harap. Ang kanyang presensya ay parang hari na hindi matitinag. Tila wala siyang takot. At sa kanyang isip, alam niyang ito ang susi para sa kanyang kalayaan. At inalabas na ni Jinwoo ang kanyang mga shadows at sinabi ang magical word na arouse. Sa isang sigaw, bumangon ang kanyang shadow army. Si Beru, ang matapat at mabagsik na commander, ay lumitaw na parang demonyo sa dilim. Si Igris, ang loyal knight, ay humawak ng espada na parang extension ng kanyang kaluluwa. May king, utusan niyo lang ako. Wika ni Beru na handang sumugod anumang oras. Ang templo ay nag-echo sa kanilang paglabas. Ang mga shadow ni Jinwoo ay sumugod sa mga estatwa ng Architect. Ang mga aninong warriors ay sumabay sa mga sunod-sunod na galaw ni Jinwoo. Ang mga guardian statues ay nagbigay ng matinding depensa. Mabibigat ang mga atake nila. Pero walang pag-aalinlangan ang mga sundalo ni Jinwoo. Ang ay sumiklab, parang nagbukas ng daan. Si Baek Yoonho ay umatake ng sunod-sunod. Sinusugpo ang mga golems na parang walang pagod. Si Baby Cha Hae-in naman ay lumusot sa mga butas ng depensa. Isang mabilis at matalim na espada ang kanyang sandata. Hindi tayo pwedeng magkamali. Wika ni Baby Cha, parang orkestra ng kamatayan. Ang bawat galaw nila, isang harmonya ng lakas at determinasyon. Habang lalong umiinit ang laban, biglang kumilos ang Architect. Ang kanyang katawan ay nagpalabas ng liwanag na parang ancient spell. Ang mga pillars ng templo ay nagliwanag. At tila isang makapangyarihang ritual ang nais niyang tapusin. Ako ang system at ikaw ang susi. Sabi ng pangit na Architect. Ang kanyang mga salita ay puno ng puot at pagkahibang. Gusto niyang kunin si Jinwoo at gawing vessel.
Isang perpektong katawan para sa kanyang mga plano. Ngunit hindi na natatakot si Jinwoo. Ang kanyang mga mata ay parang dagat ng kadiliman. At ang kanyang katawan ay naglalabas ng itim na aura, ang marka ng Shadow Monarch. Ako ang tatapos sa'yo? Sabi ni Jinwoo. Sa isang iglap, sinugod niya ang architect. Ang kanyang dagger ay kumikislap ng maitim na liwanag. Ang kanyang mga shadow ay sumabay. Sinasakop ang buong templo. Ang mga aninong sundalo ay pinalibutan ng architect. Si Jinwoo ay mabilis. Bawat atake ay parang kidlat. Bawat galaw ay walang patid. Ang architect ay naglabas pa ng mga spells. Ngunit pinunit ni Jinwoo ang mga ito ng kanyang shadow authority. Sa huli, napuno ng shadow ang buong templo. Ang pangit na baklang architect ay napaatras. Ang kanyang mga buto ay nag-crack sa bawat tama ng shadow dagger ni Jinwoo. Hindi ito matatapos dito. Wika ng architect. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang matinding atake, winasak ni Jinwoo ang core ng architect. Ang mga buto nito ay nagkadurog-durog. At ang kanyang pag-iral ay naglaho kasama ng kanyang mga lihim na pagtingin kay Jinwoo. Matapos ang lahat, ang templo ay naging tahimik muli. Ang mga hunters ay hingal at puno ng galos. Pero buhay sila. Si Jinwoo ay nakatayo, parang hari sa gitna ng mga Shadow Army. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Pero sa likod nito, may kaunting katahimikan at kapayapaan. Hindi ko akalain makakaligtas pa tayo. Lahat ng ito pinagpapasalamat namin sa iyo, Jinwoo. Wika ni Baekhyunho. Baby Jinwoo ko. Ikaw talaga ang pinakamalakas. Wika ni Baby Cha. Alam nila natapos na ang laban. Ngunit may mga tanong pa rin. Ano ang tunay na plano ng system? At saan hahantong si Jinwoo ngayon bilang tagapagmana ng Shadow Monarch? Ang kwentong ito ay hindi lang laban. Ito ay pagsubok ng tapang, tiwala at kapalaran. Pinatunayan ni Jinwoo na siya ay hindi lang hunter. Siya ang tunay na hari ng kanyang kapalaran. Hanggang sa susunod na kabanata, yung mga kaingsaga, patuloy nating sundan ang kanyang hakbang mula sa mga shadow patungo sa liwanag. Maraming salamat!